Di ba 80% ng membro ng mababang kapulungan ay pumirma at nag-endorso nitong complaint na ito papunta ng Senado. Ang ating bawat membro ng Kongreso ay nagre-representa ng kanya-kanyang distrito at kanya-kanyang organisasyon sa mga party list. No? And dahil sila po ay mga representante, sila po ang nagdadala ng boses ng kanilang mga nasasakupan, no? Yung kanilang mga constituents. And by the signature being made by the members or the representatives speaks only of the voice of their constituency. Kaya nga yun ang nasabi natin kasi 80% po ng membro ng mababang kapulungan ay sumang-ayon at pumirma dito. Sa Nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa. Itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa. Aasenso nga tayo. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa. Aasenso nga tayo. Sa paniniwala ko po, napapanahon po ito sapagkat po bilang mamamayang Pilipino ng ating bansa, hindi lang po para sa mga kapatid sa iglesia, para sa buong Pilipino. Gusto ko po na lumaki yung mga anak ko na payapa po ang ating bansa. Isang tabi po muna nila yung mga personal issue at unahin po ang ating bansa. Kriminalidad, hindi mabuting panoorin na puro na lang kampihan. Kaliwat ka ng batikos, kabi-kabilang alitan ng dapat asikasuhin at kailangang malunasan ng mga problemang nagpapahirap sa ating bayan. Magkaisa na lahat. Kasi kung tayo watak-watak, walang mangyayari sa bansa natin. Kundi puro gulo, puro away, walang mangyayari. Hinihiling natin sa mga namumuno sa pamahalaan na pagkaisahan din nilang pag-ukulan ng matamang atensyon at pag-asikaso. Sa halip na bangayan ang kapakanan ng Pilipinas, nawa ang pag-ukulan nila ng pansin at panahon. Panawagan po namin sana magkaisa na lang po tayo kung ano po yung adhikain o yung pangako o gusto na mangyari po sa lahat ng Pilipino matupad po. Set aside natin yung difference natin para by the end of the day, pare-pareho tayo Pilipino. Mag-focus po ang gobyerno sa iba't ibang uri ng suliranin at problema po ng bansang Pilipinas. Kailangan din po ng mga nanunungkulan sa ating bansa na may nagpapaalala sa kanila kung ano ang dapat na iprioridad sa kanilang panunungkulan sa ating gobyerno. Ang bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa. Aasenso nga tayo. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa. Aasenso nga tayo. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Ang panahon, kinabukasan ng bansa. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. Kailangan na malunasan yung mabibigat na problema.